Naku po mga kababayan, Senator Mig Zubiri nakarma na matapos niyang pumanig sa minorya. At Soto mga kababayan, napadasal na. SP Cayetano di pa rin nagiba. Naku po mga kababayan, yan ang ating alamin ngayon. Itong si Miguel Zubiri, ang akala niya okay lang tayo. Nagpapaliwanag siya. Hindi namin kailangan mix ang iyong paliwanag. Sapat na sa amin yan, malaman ang tunay mong kolor at from the start, yun po nakikita po namin sa iyo. Okay na sanang independent ka eh. Kaso lang, umaasa ka na babalik kayo sa mayorya, nagbabala kayo magkudita ngayong Lunes pero hindi kayo nagtagumpay. Ang nangyari, lumabas ang tunay mong kulay, naging minorya ka pero anak ka ng Mindanao pero hindi ka taga... Itong si Miguel Zubiri, ang akala niya okay lang tayo. Nagpapaliwanag siya. Hindi namin kailangan mix ang iyong paliwanag. Sapat na sa amin yan, malaman ang tunay mong kolor at from the start, yun po nakikita po namin sa iyo. Okay na sanang independent ka eh. Kaso lang, umaasa ka na babalik kayo sa mayorya, nagbabala kayo magkudita ngayong Lunes pero hindi kayo nagtagumpay. Ang nangyari, lumabas ang tunay mong kulay, naging minorya ka pero anak ka ng Mindanao pero hindi ka taga... Pambihira mga kababayan, no? Ito pa namang si Senator Migs ay, di ba, taga Mindanao to mga kababayan? Hira. Kaya tuloy ngayon mga kababayan ay nako po. Itong si Senator Migs ay nakarma na nga mga kababayan dahil ang dami pong mga taga-suporta ni BP Sara na especially from Mindanao na tila ba'y nasusuka na kay Senator Migs mga kababayan. Naku po, at may iba pang nanawagan mga kabayan na mag-unfollow na raw sa Facebook page ni Senator Migs kabayan. Ang bihira no, eto pa, pakinggan natin ang balitang to mga kababayan ha. At mukhang tuluyan na ngang nagalit ang taga Mindanao kay Senator Migs Zubiri matapos itong kumampi at pumunta ang suporta sa minority ni Tito Sen. Nagpakita nga ng galit at pagkadismaya ang Mindanaoan. Paano nga ba nating nasabi na galit na ang Mindanao, ang Bukidnon kay Zubiri? Nag-post kasi itong si Senator Migs Zubiri sa kanyang Facebook page patungkol sa magiging impeachment na magko-convene na nga ang Senado bilang impeachment court. Ilang oras pa lang ang nakalipas, abay inulan ng laugh reaction ang kanyang Facebook page at ilang sandali ang comment section sa mismong post niya ay wala na, disabled na ang comment section. Naku po mga kababayan, di ba? Pambihira talagang... Ano bang nangyari dito kay Senator Migs mga kababayan? Di ba? Pambihira, laking Mindanao siya tapos... Naku po, nagpapadala kina Tito Sen mga kababayan? Naku po no? Maging sa lahat ng kanyang magiging post ang laugh reaction na umani ng 10,000 na reaction. Abay naging angry reaction na. Mas dumami ang angry reaction. So anong indikasyon nito? Galit na. Nako, 52.6k mga kababayan na reaction yan sa kanyang FB page mga kababayan, no? Pambihira. Nako po, Senator Migs. Ang Mindanaoan sa iyo, Zubiri. At bago pa man, i-disabled ang comment section sa Facebook page ni Zubiri. Ito Yes ang po. kanilang naging komento. Okay. Big disappointment to Mindanaoans. Self-interest ang nangingibabaw. Madaling natatabunan ng maleta ang prinsipyo. No to Migs in 2028. If tatakbo siya for national, he will lose. Pero if sa Bukidnon siya tatakbo, talo pa din siya. Better accept the maleta for his retirement. Huwag mong i-disable ang comment section para alam mo ang hinaing ng totoong taong bayan. Traitor ka sa Mindanao. Naku po. Pambihira, nagsalita na nga po mga kababayan, no? Mismong kababayan ni Senator Migs yan, ha? Kasi naman po mga kababayan na alam naman natin kapag panig ka kila Tito Sen ay alam na. Alam na yung galawan mga kababayan.
Sinabi na nga mismo ng 18 Brave Marines mga babayan na si Tito Sen mismo ay tumanggap ng mali-maletang alam nyo na? Di po ba mga kababayan? Tila ba'y nadidismaya sila mga kababayan syempre. Dahil alam natin na yung iba dyan ay, di ba, naniniwala kay Senator Migs mga kababayan, di ba? Pero ngayon, naku po. At tila ba yung kanyang reason ay, di ba, nagdasal ako ng mabuti at, di ba? So, ngayon lang siya nagdasal mga kababayan na hiniling niya kung ano ang desisyon niya. Di ba niya nakita yung mali-malitang tinatanggap ng mga kaalyado niya ngayon? Or nabigyan din si Senator Migs kabayan? Nako po, ito'y tanong lang naman kabayan ha? Ha? Kaya ganyan, yung mga kababayan niya, taga Mindanao, galit na galit syempre mga kababayan, di ba? So ilan lang ito sa mga komento doon sa post ni Mig Zubiri. Pero nang hindi na kinaya ni Mig Zubiri ang sinasabi ng Mindanao sa kanya doon sa kanyang Facebook page, ayun, Yes po. nag-disabled na ng comment section. Kahit kayo, pwede kayong pumunta doon sa kanyang Facebook page. Makikita ninyo disabled ang comment section. Opo mga kababayan, pinuntahan ko na yung FB page ni Senator Migs at yun nga, nag-disable mga kababayan. Ang bihira. Di ba? Di iniisip ni Senator Migs mga kababayan na ang daming mismong kababayan niya yung tila ba'y madidismaya sa ginawa niyang desisyon. Di ba buti na lang sana ay naging stable siya sa pag-abstain mga kababayan. Nasa neutral siya mga kababayan, di ba? Pambihira kasi mga kababayan, si Tito Sen mga kababayan ay still hoping pa rin di ba? Makikita natin yan mamaya mga kababayan na si Tito Sen na yung mismong nangunguna sa pagdasal sa Senado. Makikita natin yan mamaya mga kababayan. section. At mapunta naman tayo sa sinasabi kahapon ni Senator Mig Zubiri na nagdasal daw siya at natauhan. Kaya siya sumapi sa minority. Natauhan nga ba daw? O namalitahan? Heto ang reaction ni Miss A. Panoorin natin. For the first time in the history, nagkaputukan. Bakit nga ba nagkaputukan? Natauhan ako. Tauhan ako. Ay. Para sa institusyon na ito. Pambihira mga kababayan natauhan. Ngayon lang natauhan si Senator Migs kabayan. Samantalang sa mga issue ng flood control at di ba? May ang dami nang nag-witness lalong-lalo na yung 18 Brave Marines mga kababayan. Di pa rin natauhan si Senator Migs mga kababayan. Di ba? Na lantaran na yung nakawan. Ngayon lang siya natauhan mga kababayan. Pambihira. At napaisip ako ng malalim. Tinanong na ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. Pambihira. I prayed hard and discerned. So eto yung kanyang rason mga kababayan na tila ba'y doon siya pumanig sa minorya nila Tito Sen. Pambihira kabayan. Di ba? Anong klaseng reason yan kabayan? I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari dito sa Senado. Na may bilik natin ang dignidad ng Senado. Oh. Di ba? For the first time in the history, nagkaputukan dito. Diyos ko po. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. Natauhan ka ba, Migs, o namalitahan? Ay. Hindi kasi ang OA yung para sabihin mong na kailangan ibalik ang Dignidad. dignidad ng Senado. Kinimirot, gano'n. I mean, come on. Nawalan nga ng kredibilidad. Nawalan ng dignidad ang Senado. Nang dahil sa pamumuno nitong si Unga Soto. Tama. I mean, come on, nandyan ka. Yun lang flood control na inaabangan ng mga Pilipino. kung Dinidin. ano nangyari. Yan, Wala. yan. Hindi nila iniimbestigahan. Yung nangyari putukan dyan, papaanong nakapasok ang mga NBI, huwag mong isisi kay Alan Cayetano. Oo. Kung walang utos ba naman eh. Hindi magulo under sa pamamahala ni Cayetano. Ginugulo ito. Ginugulo. Iba yung magulo sa ginugulo. Migs. Sasabihin mong natauhan ka? Unong panahon na lang namumuno dyan, si Unga Soto, hindi ka natauhan?
Habang iniipit, pinipigilan, hindi iniimbestigahan ang flood control ni Pinky Lacson, hindi ka napaisip. Di po ba mga kababayan? Oh. Same kami nang inisip dito ni Miss Gandang Ate. Oh. Yeah? Bakit ngayon lang napaisip ng ganyan si Senator Mix Kabayan? Diba? Diba? Yan. Dito tayo magtataka mga kababayan eh. Diba? Sa ganyang mga pautot eh. Diba? Oh, bihira. Eh kasi gusto niya lang sabihin na gusto niyang palitan si Senator Alan, di ba? Ang bihira para may mairison lang, di ba mga kababayan? Hindi ka napaisip dahil nagkaroon ng putukan sa Senado. Bakit ba nagkaroon ng putukan? Kasi pinayagan ni Unga Soto na pumasok ang NBI. Correct. Sa totoo lang, katulad na sinabi ni Gringo Honasan, ang Senado ay parang Malacanang sagrado. Yes. Correct. Hindi basta-basta pwedeng papasok kayo dyan, may mga dala kayong armas. First time talaga sa history ng Pilipinas na merong ganyan. Under Bangag's administration. Tama. Nangyari lahat eh. Oo. Kung hindi rin pumayag si Bangag. Lahat ito, galing ito kay Bangag. Remember nung sinabi ni Bangag, okay, kung di ba naman talaga gago yan, sabi niya na kinausap niya yung hudlum na Si NBI. director ng NBI Si Matibag. na sinabi ni Batibag na wala sila sa Senado dahil wala namang instruction ang Pangulo. So obviously, sa instruction mo sila sumusunod Yes. naman. Ina, Di ba mga kababayan? Tapos ngayon, di ba, yung sila NBI Matibag, tila ba'y playing na sila yung biktima rito mga kababayan? Tila ba'y sila daw yung naagrabyado na? Pambihira, ibang klase talaga sila mag-twist ng narrative mga kababayan, no? Di ba? Tapos sinakyan pa ng ibang senador na totoo nga. Walang tila ba'y attack na nangyari dyan sa Senado, mga kababayan? Di ba, matatandaan natin na si Senator Alan ay napapukol sa kanyang mesa, mga kababayan, dahil, di ba, under attack na tayo. Tapos ganyan pa yung mga pananalita ng media, di ba, mga kababayan? At sinakyan naman ng mga senador gaya nila Rapi Tulfo, yung iba pa mga kababayan na wala talaga raw attack dyan sa Senado. Naku po. Nagkaputukan na nga tapos walang attack. Tapos ngayon mga kababayan, kinumpirma pa ni John Burke na wala nga, tila ba'y sinisisi niya talaga yung Senado dito sa nangyaring to mga kababayan, di ba? Gusto nilang ipalabas mga kababayan na nangyari ito dahil sa pag-upo ni Senator Alan Peter Cayetano. At ika nga ni Senator Mig Zubiri mga kababayan na kinakailangang may pagbabago ay yun, palitan si Senator Cayetano mga kababayan. Yeah? Pero no. Hindi mga kababayan dahil yung 13 na matatapang na senators na po ang solid na mga kababayan. Diba? Ika nga ni Senator Camille Villar mga kababayan na yung binitawan niyang salita na naku po. Daig pa yun eh. Ano yun? Judas mga kababayan, yung kakala sa kanila? Talagang wala na. Solid na mga kababayan. Kaya si Senator Soto napadasal na lang kanina sa Senado mga kababayan. Makikita natin yan mamaya. Tatapusin muna natin to kabayan ha. Migs, tigilan mo kami na Echo sa natauhan ka, na malitahan ka. Wag kami. Independent ka pa. Tapos ngayon, naanib ka sa minority. Tama. Anib ka na kila Unga Soto. Tandaan nyo, Tama. lahat ng kakampi o lilipat sa partido ni Unga Soto na bata at galamay ni Tamba at ni Ngaga pa, Yes po, mga madam. kalaban ng bayan. At eto na nga po mga kababayan, pakinggan natin ng mabuti itong dasal ni Tito Sen dito sa Senado mga kababayan na tila ba'y pinangunahan pa niya mismo. Kaya pakinggan natin ng mabuti kung nagre-reflect ba sa kanya itong ipinagdasal niya ngayon mga kababayan. Us the courage to do what is right, even when it is difficult. And dear God, give us wisdom to choose what is just over what is convenient. Protect our institutions and our nation from the influence of evil, corruption, greed,
division, Greed, kabayan, and selfish ambition. Father God, guard every mind and heart against temptation and guide all public servants to become instruments of peace, fairness, and compassion. Okay. Dear Lord, bless our nation with leaders who fear you, honor the truth, and serve with sincerity. Si Senator Alan na yun, mga Let kabayan. justice, integrity, and loyalty for country and to the Constitution rise above all personal interests. May everything we do today be guided by your wisdom and covered with your grace. All this we ask in your holy name. Amen. Amen. Thank you very much, Senator Soto. Prayer that Nag-amen na, mga kababayan. Tapos, huli pa yung sign of the cross dito ni Tito Sen, mga kababayan, no? Di ba? At yung dasal niya, mga kababayan, napakinggan niyo ba ng mabuti? Di ba? Sana naman ay nagre-reflect yan kay Tito Sen, mga kababayan, no? Yung kanyang ipinagdasal. Di ba? Peace. Greed, mga kababayan. Greed sa pangyarihan, di ba? Pambihira. all of us should reflect on. Secretary, please call the roll call. Di ba? Di ba, mga kababayan? Pero ang kagandahan yan, mga kababayan, ay nako po. Si Senator Peter Alan Cayetano pa din yung ating Senate leader ngayon, mga kababayan. Walang nangyaring palitan. Di ba, mga kababayan? At speaking no sa pinagdasal ni Tito Sen kanina, ay nako po, yung great leader, ay nako, eto na nga si Senator Peter Alan Cayetano, mga kababayan, no? At di ba, sinabi sa kanyang dasal na dapat unahin yung Panginoon, di po ba? Dapat may Panginoon. Kaya eto na si Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Nararapat lang talaga dahil kapag nag-speech to or talumpati, interview, ano pa yan, mga kababayan, ay talagang sinasali niya yung ating Panginoong may kapal, mga kababayan, di ba? Kaya, nako po, yung pangarap nila Tito Sen ay nako, napalitan itong si Senator Peter Alan Cayetano. Nako po, wala na. Wala na, mga kababayan, dahil may nag-protect na po kay Senator Alan, kundi yung ating Panginoong may kapal, mga kababayan. At eto pa, mga kababayan, pakinggan natin si Ka-Eli Saludar, mga kababayan, na anya anti-SP Cayetano iyak dahil bigo ang kudita nila. Eto, pakinggan natin. Marami po ang sabihin natin na luhaan at maaring dismayado sa mga nangangarap at nagnanais na muling magbago po ang liderato dyan po sa Senado at matanggal ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. So marami po ang mga bigo at kasi noong simula pa ng weekend hanggang bago magsimula ang sesyon ng Senado ay marami po yung mga balita na umugong-ugong na kesyo matatanggal na itong si Senate President Alan Peter Cayetano at meron daw na bagong maluluklok bilang Pangulo ng Senado. Lumutang din ho ang pangalan ni dating Senate President Chis Escudero at dahil sa ito po ay katanggap-tanggap. Pero yan po ay lahat po pawang mga espekulasyon lamang. At sa ngayon ay natapos po ang sesyon sa Senado na nananatiling Pangulo pa rin ho ng Senado. Ito hong si Senate President Alan Peter Cayetano. Cayetano. So alam niyo ho, ako ho sa aking pananaw pinakamainam ho na talagang manatili ho itong si Senator Cayetano bilang Senate President at isa po siya sa mga nguna magiging presiding officer sa ito nagkumbina ho ang Senado bilang impeachment court. At siyempre ito base ho sa credentials. Siyempre, yung pinalitan po ni Senator Alan Peter Cayetano, ito hong si Senate President Alan Peter Cayetano, ito nag-aral po sa De La Salle Santiago Sobel School, nung elementary at high school, at sa University of the Philippines, Diliman, para sa kanyang Bachelor of Arts in Political Science, at siya po ay nagtapos noong 1993.
At sa Ateneo de Manila University naman, School of Law. At na kung saan ay nakuha niya yung kanyang Juris Doctor degree noong 1997 at siya po ay nakagraduate with second honors, silver medalist, at siya po ay nakapasa sa Philippine Bar noong 1998. Naku po. Samantalang yung kanyang pinalitan, si dating Senate President Vicente Soto III, ay hindi po nakatapos ng kolehiyo. At siya po ay nag-aral sa Lyceum of the Philippines University, subalit siya po ay hindi niya natapos. At yun ho ay pumasok na po siya sa showbiz at broadcasting at sa kanyang mababang edad. So, dito ho mga kababayan, kumpara mo yung dalawa. Pero ako naman ho, aking pananaw ho rito mga kababayan. So, babalikan natin yung issue na kung saan ay dito ho ay nag-convene na po ang Senado bilang impeachment court. So, siguro wala na hong masasabi ngayon yung kung sino-sino ho dyan at lalo na po yung mga nasa mababang kapulungan ng Kongreso, yung mga kongresista po na mga maiingay. Dahil sa sa wala Kongresista na maingay mga kababayan, no? Iba talaga itong si Kaeli mga kababayan. Di ba? Which is tama naman, di ba? Grabe naman yung mga kongresista na yun mga kababayan kung pumutak, di ba? Example na lang sila Dilima kabayan, no? Di ba? wala po, hindi po totoo at ang naunang binabanggit. So yun ho mga kababayan at sa ngayon ay lumilitaw na parang 13-11 ang bilang po sa Senado. Dahil sa ito pong si Senator Mig Zubiri at Senator J.B. Ercito ay medyo nag-side po sila sa minorya. Pero hindi ho sila member ng minorya. Kumbaga nakakiling lang ho sila. At ang sabi ho ni Senator Mig, I would like to be associated with the minority. So yun ho. At so kung ganoon, malinaw na ho ngayon ang hatian. 13 senators yung sa mayorya at 11 dyan po sa minorya. At so ngayon ay meron na hong mga na banggit ho ng mga magiging chairman ng iba't ibang mga komite dyan po sa Senado. Bagamat yung pinakaabangan ho natin ay wala pa ho yung sa yung sa Senate Blue Ribbon Committee kasi may mga lumulutang ho na balita na baka raw itong si Senator Pia Cayetano ang maging chairperson at kung sakasakali magiging vice chair ito hong si Senator Dante Marcoleta. Pero sabi po ni Senator Marcoleta, base po sa mga interview sa kanya, ay wala naman daw hupang usapan at kung siya po muli ang mamumuno bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang kagandahan nito mga kababayan, kahit na hindi maging chairman, ito pong si Senator Marcoleta at albawa siya ay po maging vice chair, ay at least iba na ho ngayon. Kapag siya ay nag-suggest na ipatawag sa ganito, siguradong matutupad na ho mga kababayan. At ang maganda ho rito, ito pong halimbawa, yung 18 ex-soldiers o ex-marines, pag pinatawag ho yan, mabilis ho kasi ang kung chairperson ay itong si Senator Pia Cayetano, mas magiging mabilis. Di po ba? Ang pagpapatawag. Kasi sa nakaraan, di ba, kay Senator Ping Lacson talagang ayaw niya pong ipatawag At ang kanyang mga naging dahilan dapat mapirmahan muna ng mga mayorya na miyembro po ng Senate Committee, yun ng Blue Ribbon Committee, yung kanyang partial report na wala po. Hanggang sa magpalit na po ng liderato dyan po sa Senado, wala ho, hindi po napirmahan yung committee report ng mayorya na mga miyembro ng nasabing komite. So, wala pong nangyari. Pero ngayon, bagamat ang sabihin natin pero ako mas pabor ko na si Senator Marcoleta ang dapat na maging chairman. Pero siyempre, alam naman natin, respeto ho natin yung desisyon ng mga senador, yung mayorya, bawat isa po sila po yung magbubutahan at mag-uusap-usap pa mga yan. Pwede rin sabihin na, Senator Marcoleta, ikaw lang vice chairman para medyo baka pahupain natin ang kaunti, diba? Dahil sa marami sa'yo natatakot At lalo na po yung mga
naabangan ko kasi yung 18 ex-Marines na kung saan mabibigat po yung mga aligasyon na kesyo sila po ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bawat mga personalidad, mga politiko, senador, kongresista, miyembro ng gabinete, at hanggang mismong kay Pangulong Marcos Jr. Di umano, kay dating Speaker Romualdez. So ako ho mga kababayan ay bagamat yun mga aligasyon, magaganda mapatunayan po ito at sabi nga ng kanilang abogado na si Attorney Levi Baligod, meron na po silang sapat na mga ebidensya at may mga video sila, litrato, na nagpapatunay na nag-deliver po talaga ng pera, mali-malitang pera, ito hong 18 ex-Marines na dating mga tauhan, security ni dating Congressman ito hong si Zaldico. So pinakamaganda ho ito kasi maganda mahubaran na po ng maskara at matukoy kung sino ho ba talaga yung mga totoong nakinabang at nagnakaw, nagbulsa ng pera ng taong bayan dito po sa flood control. Kasi alam niyo ho mga kababayan, talagang dapat to, kinakailangan na magkaroon po tayo ng hustisya, tayo ho mga taxpayers. Di ba? At mabigyan din ng hustisya yung mga namatay nating kababayan dahil po sa mga baha na yan. At dahil na rin sa kapalpakan ng mga flood control project na yan. So, importante ho ito. At yun ho, tignan ho natin kung sino. Bagamat sa ngayon ay wala pa hong wala pang mga kung sino talaga o yung lahat ng komite. At meron may mga nabanggit no? Ano ba, si Senator Legarde, mukha nasa yung basic education, yung pinamumunuan ni Senator Bamakino. Si Bamakino magiging vice chair. So, parang halos wala rin namang mababago at may susulong niya pa rin ni Senator Bam yung kanyang mga sabihin natin kung ano man yung kanyang mga pahayag at advokasya dito po sa edukasyon. So dito ho mga kababayan ay ang maganda rin ho dito ho sa pagbabago ng liderato ng Senado ay siyempre isasabay po yung kanilang trabaho sa bilang impeachment court. Ito ang mga senador at lilitisin itong kaso laban po kay BP Sara. So ako, pinakamainam ho, isang abogado ang mamumuno dahil sa ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Kilala ho itong magaling na abogado at talagang mahihirapang lumusot yung mga, sabihin natin, yung mga prosecutor na tatayo mula po sa mababang kapulungan ng Kongreso. So yun po maganda ho rito mga kababayan, di po ba? Ito ho, yung ilan sa mga pagbabago sa komite, dyan po sa Senado, Senator Loren Legarda nga, ang pumalit kay Senator Bamakino bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education. At samantala, ito ho, yung mga yung magsisilbing prosecutors sa impeachment trial, nandun, umali-aligid po sa Senado at parang hindi ho nila alam yung yung mga rules at panuntunan. Ito hong si ML Party List Representative Laila de Lima, nagsabi ho na nandun lang ho, naka-standby lang sila malapit po sa Senado at pero wala naman ho, nag-convene lang naman ang Senado bilang impeachment court. O at least nandiyan na, buo na po ang impeachment court. At yung mga, di ba, wala pang papel dito, yung mga prosecutors. Ang maganda ho rito, mga kababayan, so yung mga nagsasabi na, kanilang binabagit na forthwith, kapag naibigay yung articles of impeachment, dyan po sa Senado, forthwith, agad-agad, ayan na, agad-agad na ho yan, nag-convene bilang impeachment court ang Senado. So, wala na hong debate ho dyan, mga kababayan. So, pinatunayan po ni Senate President Alan Peter Cayetano at ng bagong mayorya dyan po sa Senado na hindi po totoo yung mga pangamba at mga aligasyon o agam-agam ng nakaraang na kung saan binago, tinanggal si SP Soto dahil sa iaabsuelto at hindi itutuloy yung paglilitis laban po kay BP Sara. So ayan, ngayon na. Ano na masasabi ho nila ngayon? Wala na. Dahil sa simula, tuloy-tuloy na ho ang paglilitis at nag-convene na. So napahiya yung mga
yung mga nagsasabi. At syempre, talagang ngayon matindi pa rin ho ang labanan dito po sa ating bansa at talagang patuloy na masasabi natin yung pagkakawatak-watak ko ng mga Pilipino. Sa bawat sa bawat galaw, halimbawa katulad ng nangyari diyan po sa Senado. Noong matanggal itong si Soto bilang Senate President at mahalal bilang Pangulo ng Senado si Senator Alan Peter Cayetano, kita mo sa social media yung labanan na yung mga DDS, yung mga talagang Duterte, diehard supporters, ay paraw silang nanalo sa loto. Na kung saan ay talagang tuwan-tuwa dahil sa, sabihin natin, kaalyado nila, yung naging Pangulo po ng Senado na si Senator Alan Peter Cayetano. Sa kabilang banda naman, itong si Senator Tito Soto ay talagang inahangaan at sinusuportahan ng mga anti-Duterte groups para po silang nalugi. Para po silang nalugi sa negosyo. Mga kababayan, so lungkot na lungkot. Talagang alam niyo ho, ganyan ho pangyayari dito po sa ating bansa. Alam niyo ho, ako naman aking panawagan sa ating mga kababayan sa social media, magrespetuhan po tayo. At yun na nga po mga kababayan, no? Naku po, kahit ano pang padasal-dasal ni Tito Sen mga kababayan dyan sa Senado ay wala, di pa rin nagigiba si Senator Alan mga kababayan. Still, Senate President pa rin. Diba? Ang dami ng haka-haka na nangyayari mga kababayan na papalitan na raw, kudita na raw. Wala na raw si Senator Peter Alan Cayetano dyan sa kanyang inuupuan ngayon mga kababayan. Ay, naku po. Ika nga ni Kaeli ay haka-haka lang kabayan. Diba dahil still ngayon no? Senator Peter Alan Cayetano pa rin mga kababayan. Panalo pa rin. Diba kahit na yung si Senator JB at yung si Migs mga kababayan na tila may isinuka na sa kanyang mismong mga kababayan dyan sa Mindanao. Diba? Pumunta na sila sa minorya ni Tito Sen pero wala pa din mga kababayan. Still, again, panalo pa rin si Senator Cayetano. Diba? Naku po talaga mga kababayan. Talagang si Senator Peter Alan Cayetano ay tila ba'y meant to be na mga kababayan para siya yung tagapangulo sa impeachment case ni VP Sara. Dahil alam naman natin mga kababayan na diba halos lahat ultimo yung pangulo natin mga kababayan na gustong ma-impeach ng tuluyan yang si VP Sara mga kababayan. Diba? Kaya eto na yung pag-asa mga kababayan. Senator Peter Alan Cayetano na naging Senate President dyan sa Senado kabayan. Diba? Dahil paano na lang kung si Tito Sen pa rin mga kababayan? Naku po, panigurado. Diba? Ano sa tingin nyo kabayan? Itong nangyayari sa ating bansa ngayon, lalong-lalo na, itong walang tigil na tila ba'y gusto pa rin palitan nila si Senator Cayetano. Mag-komento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan.